Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Po na mensahe ni Pisces, Ten of Cups. Ayan, napakaganda, no? Ng Ten of Cups, Pisces. This is happy family, domestic bliss, no? Magandang samahan ng bawat isa sa pamilya, kayo at ng inyong person, kayo at mga anak ninyo kung meron kayong mga anak, kayo at mga magulang ninyo, kayo at mga kapatid, no? Maganda ang magiging samahan. Kung meron man ditong mga nag-away in the past, maaari ngayon magkakaayos na kayo. There could be reconciliation dito, no? And you are going to experience happy family, happy and harmonious family. Hermit, yan, maybe you are dealing with a Virgo, no? Pisces, maaaring meron kayong dealings with a Virgo person or baka meron kayong Virgo placement sa inyong chart, no? Possible din yan because Hermit is a Virgo energy. Possible din ang iba sa inyo dito seeking for answers. Maybe you have questions siguro sa sarili ninyo, or maybe meron kayong mga questions sa Panginoon, and maybe you're not yung parang hindi ninyo siguro nahahanap ang sagot, kaya iniimbitahan kayo dito to go deep within you, because hindi ninyo mahahanap ang sagot sa inyong mga tanong sa kahit saan kundi within yourself, because your soul knows the answer. Okay, what else? We have Hanged Man, and this is a time of introspection and reflection. So, siguro talaga, kaya din kayo iniimbitahan dito na mag-solitude kayo, na mag-spend time alone kayo para wala muna kayong kausap, wala ka munang kachichat, wala munang mind chatter, no? And you're going to focus on yourself. Focus sa inyong soul, focus kayo muna sa higher consciousness ninyo, yung ganon, kaya with the Hanged Man, ganon, introspection, reflection time. Kailangan nyo talagang pakinggan ang inyong sarili sa ngayon, maybe there is also some things that you really need to realize sa ngayon. Kasi 'di ba, kapag nagmumuni-muni tayo, nagdinilay-nilay tayo, when you are nasa reflection mode kayo, talagang naririnig ninyo ang sarili ninyo. Naririnig ninyo yung puso ninyo, 'di ba? At meron kayong mga nadidiscovering, may mga impormasyon kayong nakukuha from deep within you na hindi ninyo nahahanap sa outside world, 'di ba? Kaya maaring ito din ang pagkakataon na marinig ninyo ang sarili ninyo. Okay? There could be new perspective, new ideas, na marirealize kayo sa ngayon. What else? We have Queen of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maybe being invited to communicate clearly and effectively. Maaring ang iba sa inyo dito hindi nakakapag-express ng sarili ninyo clearly, no? Maaring ang iba sa inyo rito, Pisces, hindi kayo nakakapag-isip ng maayos, ng mabuti, yung ganon. Kaya kailangan din ninyo dito na mag-reflect, mag-introspection, and with that, baka ma-realize din ninyo na dapat din maging honest ka din sa sarili mo. Maging honest ka din sa pag-express ng sarili mo, pag-express ng thoughts ninyo, ng feelings ninyo, no? Yung ganon. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Pisces. We have taking risk. Ayan. So, maglalakas ng loob na kayo ngayon, Pisces, na mag-take risk. Handa na kayong mag-explore ngayon ng mga bagong bagay, bagong sitwasyon. Handa na kayong mag-embrace ng mga bagong experiences sa ngayon. So, that is really beautiful. Parang na kayo, may mga opportunity siguro sa ngayon na paparating na
mag-i-invite sa'yo para kayo ay mag-grow na, mag-thrive, kumbaga mag-expand, no? What else? Flexibility, magandang energy ito pagdating sa pangkaperahang aspeto. No, this signifies abundance. Kaya maaring marami ding opportunity dito na maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance. Maraming opportunity din siguro dito ang paparating na maghahatid sa inyo ng kaperahang ikakaganda ng kaperahang aspeto ninyo. Be flexible, no? As well, maaring may mga opportunity dito na talaga namang masusubukan kung kayo ay adaptable and flexible sa mga kaganapan, matitest siguro dito kung gaano kayo galing mag-adjust sa mga sitwasyon, no? Iba't ibang sitwasyon sa buhay. Illumination. Yan, definitely, you will be illuminated. Meron kayong hermit, meron kayong hanged man energy. So, definitely, ang iba sa inyo seeking for enlightenment, seeking for illumination, and hindi kayo mabibigo. No? God is going to provide you that enlightenment and illumination na kailangan ninyo. Magkakaroon talaga kayo ng clarity of thought sa ngayon. Ibibigay yan sa inyo. No? The universe is going to provide that illumination na kailangan ninyo sa ngayon. And that is going to lead you to where you need to be. Okay? We have easy does it. Slow and steady wins the race. Napakagandang reminder ito para sa inyo. Para hindi kayo nagmamadali, hindi kayo magra-rush. No? Kasi kapag nagra-rush, mas maraming na-overlook, mas nagiging complicated ang sitwasyon, mas maraming kapalpakan, 'di ba? Kaya slow and steady lang, no? Slow and steady. At least sigurado kayo sa bawat galaw na gagawin ninyo, you're being cautious. Mas nakakasiguro kayo na bawat galaw ninyo talagang maayos, no? Maayos ang every step na titake ninyo. So, mag-iingat din kayo sa mga impulsive na mga decision, no? We have loss. Ayan. So, Pisces, yung loss na to, no? Sabi dito, a major phase in your life is ending. Okay? Embrace newness. So, meron ditong when there is ending, there is beginning, hindi ba? Kaya maaring merong relationship dito na magi-end. At there could be also, hindi lang relationship, kundi mga situations, no? Baka maaring merong trabaho or career na tatapusin nyo na. You're putting an end to that because you are ready to move on to a new one, no? Maaring ganon ang ganap dito for some of you. Let go of what was so you can focus your energy on what is ahead of you. Ayan. So, parang releasing the past, no? Parang ganon ang nito, ang message. The grief of loss continues to be an obstacle in your life. Ayan. So, siguro, nagkaroon kayo ng, you have lost someone, siguro, in the past. At, it continuously to haunt you sa ngayon, yung parang hindi pa rin kayo nakakapag-move on from that loss, siguro, no? Maybe you have lost someone in the past, a loved one, at hanggang ngayon, maaring umiiyak pa rin kayo, mabigat pa rin sa kalooban ninyo, maaring hindi pa rin ninyo ito matanggap, hindi pa rin kayo makapag-heal, hindi pa rin ninyo na-overcome. But, ganun talaga, healing is a process, 'di ba, Pisces? Healing is a process. Kaya kailangan lang ninyo diyan na ipagdasal din 'yan, no? Ipagdasal din ninyo na makarating na kayo doon sa puntong matanggap na ninyo, no? Mapagdasal ninyo na magkaroon na kayo soon ng radical acceptance, no? Para makapag-move on na din kayo sa buhay, okay? What else? We have manifesting. Yan, you have all the tools you need to increase your income. Ayan, so napakagandang reminder ito para sa inyo, Pisces. Kaya wag kayong dalawang isip. Okay? Don't hesitate, no, to move on or to move forward, to keep going. Kasi lahat kayo, meron kayong kakayanan, meron kayong capabilities,
you have that talent, skills, and gifts na magagamit ninyo para magpayaman kayo, no? Or magkaroon kayo ng prosperity and abundance. Good fortune is coming soon. Sabi rito, oh, good fortune is coming soon. So, gamitin ninyo yung kakayanan ninyo, no? I-align ninyo yan dito sa good fortune na ito para tuloy-tuloy ang pasok ng pera, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte ninyo at magkaroon na kayo ng prosperity and abundance. An opportunity may come to you where you can showcase your talent. Ayan. So, talagang may opportunity dadating dito na yun ang magbibigay din sa iyo ng opportunity or chance to express, no? Express your, or magamit ninyo yung inyong passion, no? At yun ang magiging kapital para kayo ay magkapera, para ma-experience ninyo yung financial freedom, no? Prosperity and abundance. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.